Hi guys, samahan niyo ako sa aking pagliwaliw. So ayan, dahil naiwan sa eroplano ang aking mga katabi, mag-isa lang ako dyan sa hilera ng upuan. Ang swerte, di ba? Hayahay! Ayan, sa pagkakataong yan, hindi ko pinalampas. Habang nasa taas ng alapaap, pinicturean ko talaga, kinakaptured ko yung mga unforgettable moment. Ang ganda ng alapaap niya guys. Ayun o, kitang-kita yung stratus clouds. At dahil hindi pa ako nakatiis, ayun, mas pinili ko na i-video ang moment talaga para kitang-kita nyo. Ayan. So, ayan nga, binibidyo ko na siya. So, sa taas ng tagumpay. Hindi ganon. Nasa taas na ng tagumpay, nasa kalawakan. Ayan, bababa na kami yan kasi malapit na kami sa airport na pupuntahan namin. So, ayan, kung makikita nyo, ayan, bumukas na yung lagusan ng Asnamon. Hindi ganon. Joke lang. Pang paminor po yan ng aeroplano kaya gumaganyan siya. Ayan. At dahil mababa na ang aming aeroplano ay nasa clouds level na kami. So nagminor na siya at bumalik na yung kanyang pampaminor. So kung makikita nyo ang ganda-ganda talaga ng area na yan, kitang-kita mo lahat yung buong syudad. So ang swerte ko sa time na yan kasi tanghali ako, araw ako lumipad. Tsaka napakaganda talaga ng panahon. So, first time ko na magbiyahe na ganyan na sobrang na-enjoy ko. O, ayan. Pampaminor ulit yan, guys. Bumuka yung kanyang pampaminor. So, kung magbiyahe kayo, mas maganda kung araw. Kasi, kitang-kita nyo, lalo na pag maganda, kitang-kita nyo yung labas. So, naka-airplane mode kayo, hahayaan lang kayo ng taga-aeroplano. Hindi kayo sisitahin. Ayan guys, dahil nakalapag na kami, so yung iba, tumayo na agad, excited silang bumaba. Pero syempre alam ko kasi na ayaw ko makipagsiksikan dahil nga ayan, marami pang tao. So inaantay ko muna silang makalayo lahat, makalabas lahat bago ako tumayo. So ayan, kung napapansin nyo, hindi ganun kadami ang tao kasi hindi siya season. So ayan, nasa ano na ako, lagusan ng Encantadia palabas. Joke. Paano na siya pababa ng aeroplano. Siyempre, kinakapture ko pa rin talaga ang mga moment. Kasi, maraming beses na ako sumakay ng aeroplano pero first time ko maka-encounter ng ganyan talaga siya ang weather or panahon na sobrang ganda. So, ayan, kung napapansin nyo, against the light, ang init talaga ng araw, sikat ng araw. So, gayon pa man, enjoy na enjoy ako. So, AirAsia, nag-enjoy ako. Thank you very much. May pag-shout out. So, ayan, excited na akong makarating sa aking paroroonan. At syempre, ayan, may nakahanda ng kilawin. Ang pampakatas. Ang paborito ng mga Bisaya, bisdak o kilawing ginataan. So, ang sarap-sarap niyan guys. Masarap pa sa jowa nyo. So, habang nagpe-prepare, so, ginala ko muna ang aking mga mata sa ganda ng paligid. So, ayan, ang ganda ng mga pananim ng aking sister. Alam nyo ba ang sikreto niyan guys kung bakit maganda? Ihi lang ang katapat. Para maraming bunga. Yung ihi, kunting ihi, lagyan ng maraming tubig. So ayan, maganda ang resulta yan. Diba? Green na green yung acting. Pechay! Tsaka ayan, ang ganda. Ini-enjoy ko muna ang aking mga mata sa ganda ng paligid. Diba? Ayan, ayun yung kuya ko, nandun sa boat. Tsaka yung isla, ayun, Island of Love. O diba? Ang ganda ng panahon guys, sobra. Ma-appreciate mo talaga ang nature. So yung dalawang pusa nakaabang na dalhin sa tabi yung bangka. Ayun, bulag yung isa guys. So yung mga pusa na yan, laging ganyan yan sila tuwing dumadaong yung kuya ko. So inaabangan nila na pupunta sa tabi yung bangka dahil alam nila na may makukuha sila, may makakain isda. Ayan, papunta sa tabi. Tingnan yung isa. O, diba? Naka-ready na sila. O, pak! O, salubong agad. Dahil alam nilang may makakain. So, ang healthy ng mga pusa niyan, guys, hindi kagaya sa syudad na kailangan talagang bilhan mo pa ng cat food. Sa kanila, sila lang mismo ang naghahanap buhay. Nag-aantay na may itatapon ng mga hasang, yung mga lamang loob ng isda. Ayan. Masaya na sila sa ganyan. Ang healthy nila, ang lilinis pati, tas ang bibehave nila. Hindi sila mga burara, guys. Ayan o. Kilawin. Kung sa atin, yung mga pusa natin sa syudad, sumusuka sila pag kumakain ng hilaw. Sila hindi. Gustong-gusto nila yung ganyan. So, yung retso kain o, sausaw lang sa dagat. Mahilig sa kilawin, kaya ang healthy nila. So, ayan. Alaga, marami yan sila, guys. Sobrang dami nila yan.
So yung isa bulag, yan yung pinaka Mother Earth nila. Nakatanaw sa kanila, sa kanyang mga anak. Yan o, ang ganda. Lalo pag high tide guys, ang ganda ng dagat na yan. Sobrang sarap tumalon kung pwede lang. So ayan, maliban dyan, kami naman, it's time to eat. Yan. Dalawang klase yan guys. Actually maraming klase yan. So sa that time, dalawang klase. Ito yung may Makati. So binubuhusan mo na yan ng tubig na maligamgam. Ito naman yung malalaki yan, yung tinatawag sa Bisaya na paya-paya. So sa mga hindi nakakaalam, Sea Urchin family yan guys. So pasensya na sa ingay sa labas. So ayan, masarap yan guys, ang lalaki niyan. Actually buhay pa yan o, ayan gumagalaw pa. So ayan, binuhusan na siya ng mainit. Kasi yan yung klase na Makati pag nadikit sa labi mo. So kaya siniparate siya para buhusan. So ganyan ang pagbiak ng paya-paya or kahit ano si urchin, yan o. Hindi siya ganun kalaki ang mga laman niya at that moment. Pero masarap siya guys, masarap pa sa jowa mo. Ang sarap niyan guys. Naalala ko, kumain ako sa isang malaking mall. Yung isang, wala pa nga sa isang platito, 1,000. So na-appreciate ko siya dyan pag uwi ko. Ayan, sausaw sa suka. Pak! Oh, sarap! Ayan, yan yung sea urchin mismo. So, ang dami. Bigay lang yan guys. Pero pagdating sa syudad, 1,000, wala pa isang platito. So, ayan, isang klaseng kilawin. Ayan. At pagkatapos, nagliwaliw kami sa aming mga long lost relatives. Shout out sa mga taga-Inupakan, sa may Tawid. Last time kong na-meet sila is 5 years old pa lang ako. So, yun si Lola, yung katabi ng aking sister. So, yung mga kamag-anak namin na long lost relatives. So, sa pagkatapos namin magliwaliw, ulit kami. So, ayan na. Natuyuan na dahil sa sobrang low tide, natuyuan na yung dagat. Tuyong-tuyo na siya, parang ikaw. Huy! Hindi ganon. So, ayan. Minsan guys, pag ganyan na natutuyo siya, yung mga isda nandyan lang din naiiwan. Naku-corner sila, so pwede kang manguha. So, ayan. Naligo kami, kinabukasan ng umaga, tuloy-tuloy. So, ang ganda ng dagat guys. Oh, ang ganda, di ba? Ang linaw. Kasing linaw. Mas malinaw pa sa relasyon yung dalawa. O, tingnan nyo naman, parang mala-aquarium. Walang kalabo-labo, hindi kasing labo ng relasyon nyo, di ba? Ang ganda. Ma-appreciate mo talaga, di ba? Ang ganda. O, di ba? O, pak, ganon. O, di ba? O, kitang-kita yung aking legs. O, di ba? Ganyan, ma-appreciate mo talaga ang nature. Sarap mamuhay sa probinsya kung marami kang pera. Pero pag walang pera, pagpujo. Kaya kay panggala. O, di ba? O, di ba? O, pak. O. Malayolo ako diyan ngayon. O, di ba? O. Mag-gymnastic ako niyan. Pak! Pak! YOLO! Baka sakaling balang araw gold medal tayo. Ang sekreto para yumaman. So, ang ganda. Ang aga pa niyan guys, mga 8 AM yan. So, sobrang ganda. Mas maganda pag maligo sa dagat ganyan kaaga kasi hindi mainit. Tapos, gamot sa baga natin, pampalakas ng immune system ang dagat guys. Pamparelax din, pantanggal ng mga anik-anik agud-agud sa katawan. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda ang dagat, di ba? Oh, yan ang tinatawag na dikya. Actually, first time ko makakita ng ganyan dikya. Akala ko hindi Makati kasi hinawakan ng pamangkin ko. Ayan, it's my turn to shine. Hinawakan ko siya kasi akala ko di Makati. Ayan, buhay pa siya o gumagalaw siya. Dikya yan, kulay black. First time ko makakita ng black na dikya. Bukya sa Bisaya. So ayan, ang ganda ng hawak ko, 'di ba? Hindi naman sinabi ng pamangkin ko na Makati pala. So para siyang ang pakiramdam parang may nanunusok sa balat. Yung isang klase yung sa bayat sa Bisaya, yun mas Makati yun. Kasi nakakamatay yun pag napunta sa bandang dibdib mo. Marami nang nasugod na sa ospital dahil diyan. So pag kayo naligo sa dagat, mag-ingat-ingat na hindi kayo masagi. O 'di ba, nagkanda bulol-bulol na. So ayan, gabi na. Hindi ko naman pinalagpas ang moment na makita yung tuyong-tuyo na dagat. Low tide kasi. Yung sobrang tuyo, parang ikaw, tuyong-tuyo na. Di baling tuyo, maganda naman yung sunset. O di ba? Andun yung, sa tapat yung Island of Love. At chares! Love! Lakas maka-love. So ang ganda talaga niya guys. Yun, di ba? Ang ganda ng sunset. So ma-appreciate mo talaga ang moment pag nasa probinsya. Kasi pag sa syudad, hindi mo siya makikita yung mga ganyan. Bihirang-bihira lang. Halos wala nga eh. Pag sa probinsya, doon ka talaga makakita ng mga ganyang scenery. Scenery! May pag-scenery! O diba, ang ganda, iba't ibang klaseng kulay na nasa, pag nasa sunset. Inaabangan yan sa MOA.
Yung iba bumibiyahe pa ng sobrang layo para lang makita ang sunset. Kasi puro lang tayo dito sa syudad, sun, walang set. So, pag pumunta kayo ng probinsya, maganda talaga pag-abangan nyo ang sunset. So, syempre, pagdating ng gabi, o banding sa mga barkada, syempre mga bisdak, hindi mawawala ang tuba at video kay. Actually, nasa tabing diki kami niyan. Ayan, tubig ang aming katabi, tubig dagat. So, ayan, may lumalangoy pa. So, mala aquarium siya. High tide siya. So, ayan. Ayan yung bangka na sasakyan namin mamaya. Tatawid kami doon sa pinakagitna. Ayan. Yan na yung nasa baywalk na kami. Ayan, namingwit sila aking mga kasama. Ayun, Ano, kaya pa part? Lasing na sa tuba. Parang problematic. Parang nasunugan ng barko. Ayan, mga marites, Marites ng bayan. Hindi maiwasan. Ano ka ngayon? Tuba pa more. Lasing yarn. Di ba? Bangag na yarn. So, nagdala kami ng speaker sa gitna ng dagat. So, nasa diki kami niyan. Actually, alas 2 ng madaling araw yan. Kami lang tulog na mga tao. Nag-disco kami dyan. So, ang saya-saya. Sobrang na-appreciate ko. Magtita, Sobrang seryoso dahil problema ang pinag-usapan. Ganon talaga. Nasa alak ang katotohanan. Lumalabas na ang mga problema pag kayo nalasing na. So, ayan, pauwi na ako ng Manila. So, sa alin yan, yung The Wreckage ship. Char! So, yan yung nalunod na barko. So, naabutan ko pa siya. So, may plano sila na i-revive kasi nilalagyan nila ng pampalubo. Di ko alam kung paano. Basta yun ang alam ko. Kasi pinapalubo nila yung parang balon. Ayun, May nag-aayos dyan. Anuhan nila ng hangin. Di ko alam kung paano process. Basta as of the moment, ginawa nilang diving board. Ayan, ginagawa nilang diving board. So, maswerte ako kasi ang ganda ng panahon nung ako'y nagbiyahe. So, nasa Matnog na ako niyan, pababa na ng Matnog. Actually, nung time na yan, di ko alam kung ano ba talaga ang mayroon sa bundok na yan at hinokos-focus ko, zoom in pa. Diba? Ano ba ang gusto mong patunayan dahil sa pagkakataong pinokos-focus mo yan? Diba? Wala ka naman makita kundi tok-tok ng bundok. So, napaka-memorable. Di ko alam paano i-describe pero sa biyahe kong yan masabi ko na maganda, masaya dahil na-experience ko ang magandang tanawin. Parang field trip kumbaga ang peg. Cheers! Lakas maka-field trip. Uy! Na-excite lang. So, ayan, pababa na kami ng ferry boat sa Matnog. And then, may kwento ko lang sa inyo guys, yung sinakyan ko na bus, muntik kaming gumulong. Dahil pumutok yung gulong, nagkalasan yung ibang mga tornilyo sa gulong. So, muntik kaming makabangga, muntik araruhin yung mga kasalubong namin ng bus. Nga pala guys, yung mga boat na yan, yung mga maliliit, may mga nakapayong, may dalang baby, nag-aantayan sila na hagisan ng mga coins or pera mula sa mga passenger na galing sa boat. So, kung gusto mo mag-enjoy, sumisisid sila kasi hinahagis yung pera. So, nakakatuwa din tingnan, parang kung sabaga sisid para sa pamilya. Sisid barya para sa pamilya. Nag-enjoy ka na habang nakatingin sa kanila.